May sumabit pa talaga. May sumabit pa talaga. Walang bibit to, guys. Yes, ang bawang mar. Wala na. Texas. Okay, okay. Mga solid talaga lang ha. Ay, ang aking idol. Ay, thank you ma'am. Sorry, sigat talaga. Thank you mama. Ayaw na ako. Okay na ako. Kuya na sinasabi mo. Ako kanina ayaw ako mag-process. Sir Win na lang siya. Sige na Sir Win. Sige na si Sir Win. Magkala mo na sir. Oo, so, Wendell Cabrera sa Kilosang Pagbabago Pilipinas, tayo yung national president. At the same time, we are under the umbrella of DBS Sarang Confederation. Ang lead convener niya si Davao City Councilor Danny De Herrera. So we are here to support this second submission of the signature campaign. Itong araw na ito is very emotional for all Filipinos all over the country and even outside the country right now. No? Kasi ito yung araw na umiyak tayong lahat 1 year ago. No? Walang hindi umiyak na tao na Pilipino dahil sa ginawa nila kay Tatay Digong. No? So this day is a very historic and monumental day kasi akala ng mga kalaban natin na sumurrender na tayo, umalis na tayo, nagkawatak-watak na tayo. Pero bagkus, nagiging mas united tayong lahat sa panawagan na ibalik si Tatay Digong. So yun yung ano natin, the reason why we are here. This is not just an ordinary day, but this is a very special day for all of us. So panawagan ko sa mga kasamahan natin, kapwa Pilipino, patuloy natin ipagdasal si Tatay Digong. Konting-konti na lang talaga, makikinig na sa atin yung Panginoon Diyos, makakauwi na dito sa bansa natin si Tatay Digong. So maraming salamat sa sumuporta. Salamat sir. Thank you sir. Eh, mga sir. Sila lang yung marami. Parang ako na pagdig mo. Nawala. Mahina. Ngayon, malaki ka naman ang karawan ng ating Pangulong Dito Rodrigo Duterte. Mag-isa na naman siya doon. Hindi ba kayo nakukonsensya? Kayong mga nagpadala sa kanya doon? Lalo ka na, General Torres, na ikaw pa ay kitang-kita sa public view, sa public video na nasabi mo na ihilahin ko yan. Isipin mo, sino ba nagpatas ng sahod ng mga kapulisan? Diba ang dating Pangulong Rodrigo Duterte? Pero sa kabila ng lahat, ano ginawa mo? Ihilahin mo lang para matapos din. Sabi ka, General Torres, bale, may karma naman sa ginawa mo. Alam mo lang sa sarili mo na walang kasalanan ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero siya ay naipadala niya doon sa Pilipinas. Kaya nga tinatawag namin na kidnapping ang ginawa ninyo. Hindi yan isang illegal na proseso ang ginawa nyo sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Isahin mo na lang kay BBM. Kasi hindi naman talaga nagpadala niyan eh. Mensahe ko sa iyo, dapat Pangulong BBM, sana naman ay inisip mo ang kabutihang ginawa ng Pangulong Rodrigo Duterte sa pamilya mo. Lalo-lalo na sa inyong ama na matagal natin pinangarap na maibig sa libingan ng mga bayani. Pero ano ang ginawa mo? Matapos nang ipalipid ito sa libingan ng mga bayani, ay ang ipinalit mo ay ang pagdala siya sa dahig na bagamat matanda na, hindi mo man lang i-considerate ang humanitarian na katulad ng kanyang katwiran sa iyong ina na nakasuhan at na husgahan ng
ating batasan ay may warrant of arrest na si Madam Imelda Marcos. Pero hindi isinag ito ni General Albayalde dahil sa kautusan na rin ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte for humanitarian consideration. Sana naman umiral din sa iyo ang pusong mga tao, pusong mga bayan. Walang atraso, walang kasalanan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para ipadala mo sa dahig. Kaya panawagan ko sa iyo, Pangulong BBM, sana makonsensya ka dahil hindi ka rin magiging presidente kung hindi sa pamilya Duterte. Sila ang tunay na dahilan kung bakit ka naging Pangulo ng bansang Pilipinas. Huwag mo sanang kalimutan yan. Pero may amnesia ka na at hindi mo naalala ang lahat ng kabutihan sa'yo, bagkos masyado mong pinulitika. Masyado mong pinulitika si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Siya ang dahilan kung bakit respeto ang ating bansa ng iba't ibang bansa dahil sa kanyang leadership, sa kanyang open PC na pamamahala. Kaya Pangulong BBM, sa mga oras na ito, sana makonsensya. Thank you. Thank you! Okay, panawagan mo na lang sa Supreme Court dahil yung mga hardship purpose na ipinanilabas nila hindi pa decisionan hanggang ngayon. Panawagan ko sa ating mga magigiting na taga-Supreme Court. Ang panawagan ko po sa inyo, alam ko po kayo ay naninindigan para sa katotohanan. At alam ko rin po na kayong mga taga-Supreme Court ay merong pusong pantay-pantay at makatarungan ang inyong pag-iisisyon. Panawagan ko sa inyo mga justice dyan sa loob ng Supreme Court. Sana naman, tungkol dito sa habeas corpus, sana madesisyonan na at sana ay mapauwi na at masuportahan nyo ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mapag-uusapan ang ICC o never lang na siya'y pauwiin na for humanitarian consideration. Dahil lalo na ngayon, mga justice ng Supreme Court, alang-alang man lang sa nalalapit na arawan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sana irigalo nyo na ang kanyang kalayaan. Palayain, hindi naman kayo magpapalaya, pero kayo po ang gagawa ng paraan para magkaroon ng communication sa ICC dahil kayo po ang local court. Kayo po ang pinakamataas na hukuman sa bansang Pilipinas. Na kung tutusin, ito po ay malaking insulto sa justice system ng ating bansang Pilipinas na ang isang dating Pangulo ay nasa dahig at nagdurusa ng wala namang probable cause, wala namang due process of law. Kaya dapat mga magigiting namin Supreme Court Justice, pakiusap ng mamamayan at pakiusap ko na rin. Sana tulungan nyo na po na makauwi ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil nalalapit na po ang kanyang kaarawan. Regalo nyo na po sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa March 28 po ang kanyang kaarawan. Sana naman on or before ng kanyang kaarawan ay magawa nyo nang i-communicate ang kanyang tempora o ang kanyang leader. Huwag hiya din to, ang laki-laki. At mapauwi na siya sa bansang Pilipinas. Dahil miss na po ng mga mamamayang Pilipino ang mabuti at magiting na dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan po ay bahagi na rin ng aming pangarap na sana naman makauwi na po siya. Dahil para sa bayan at mamayan. Parang awa nyo na. God bless Philippines. Nakahabol. Nakahabol ito eh. Tanong pa kayo, tanong. Tanong kayo kasi, wag kayo. Tanong.